Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Inanunsyo ng Pilipinas, US at Japan sa makasaysayang Trilateral Summit ang dagdag puhunan sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagdevelop ng Luzon Economic Corridor. Pero para makamit ang kasaganahan sa ekonomiya, kapwa nangako ang tatlong bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Kabilang dito ang pagbabantay sa agresibong aksyon ng Beijing sa South China Sea. Narito ang ating balitang A to Z. Muling pinagtibay ni US President Joe Biden ang pangako ng Estados Unidos sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng pagpapalalim pa ng alyansa ng tinatawag ngayong The Big Three, ang US, Philippines at Japan. Sa kauna-unahang Trilateral Summit ng tatlong bansa sa White House, muling iginiit ni Biden ang kahandaan ng Amerika na ipagtanggol ang Pilipinas kontra sa mga pag-atake. And I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Kinilala rin ng Japan at Pilipinas ang kahalagahan ng naturang alyansa. In order to secure peace and prosperity in the Indo-Pacific, I hope to reaffirm our intention to further strengthen trilateral cooperation. Today's summit is an opportunity to define the future that we want and how we intend to achieve it together. Sa Joint Vision Statement, nagpahayag ng pagkabahala ang Washington, Tokyo at Manila sa delikado at agresibong mga pagkilos ng China sa East China Sea at sa South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea na teritoryo ng Pilipinas. Ito'y sa harap ng pag-aangkin ng Beijing sa mga karagatan sa Indo-Pacific at sa harassment nito sa pamamagitan ng pagbobomba ng tubig at panunutok ng military-grade laser sa mga sundalo at Coast Guard ng Pilipinas. Kasunod nito, agad pinatawag ng China ang mga kinatawan ng Japan at Pilipinas dahil sa umano'y mga negatibong komento kontra China. Iginiit rin ng Chinese Foreign Ministry na ang kooperasyon ng Pilipinas, US at Japan ay hindi dapat makapinsala sa interes ng ibang bansa. Samantala, bukod sa pagtitiyak ng seguridad sa rehiyon, inanunsyo rin sa makasaysayang summit ang pagbubukas ng Luzon Economic Corridor. Sa ilalim nito, pagtutulungan ng tatlong bansa na mapabilis ang pamumuhunan sa mga high-impact na proyekto na magdurugtong sa Metro Manila, papunta ng norte sa Clark at Subic Bay, maging hanggang sa Batangas sa Southern Luzon. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future. Ilang Pilipino naman sa Washington, D.C. ang nagprotesta. Tutol ang Bayan USA at iba pang progresibong grupo sa summit dahil maiipit lang anila ang Pilipinas sa pagpapalala nito ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China.